The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Praise to you, glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "When you see a cloud rising in the west, you say immediately that it is going to rain, and so it does. And when you notice that the wind is blowing from the south, you say that it is going to be hot, and so it is. You hypocrites, you know how to interpret the appearance of the earth and the sky. Why do you not know how to interpret the present time? Why do you not judge for yourselves what is right? If you are to go with your opponent before a magistrate, make an effort to settle the matter on the way. Otherwise, your opponent will turn you over to the judge, and the judge hand you over to the constable, and the constable throw you into prison. I say to you, you will not be released until you have paid the last penny." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, at magandang umaga din sa mga kasama natin sa pamamagitan ng live streaming na nasa kanilang mga tahanan. At ang ating misa din lagi tuwing alas 8 ng umaga ay ating misa para din sa mga kapatid nating OFW, ang mga kasama natin sa pamamagitan ng live streaming na nasa ibang bansa. Kasama din sila sa ating mga panalangin. At nung isang araw nga ay sinabi ng DOLE na humigit kumulang sa 500,000 ang mga OFW natin na nawalan ng trabaho. At yun ay isang malaking dagok sa mga kapatid natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming mga tanda ang ibinibigay sa atin na may mga problema tayo sa lipunan, sa pamilya, at sa pansarili nating buhay. Sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa mga nakikinig sa Kaniya, napakahusay niyong magbasa ng mga tanda tungkol sa inyong klima. Ngunit hindi niyo nakikita ang tanda ng mga nangyayari sa inyong buhay. You can see the signs in the weather patterns, but you fail to see the signs that are destroying your communities and your relationships. Yun din ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Pero ang mas nakakalungkot, hindi katulad ng mga tao sa panahon ni Jesus. Nakikita nila ang mga tanda sa klima. If you are familiar with the geography of Israel, tama ang sinasabi ni Jesus sa mga tanda. When you see a cloud rising in the west, it is going to rain. Bakit west? Kasi ang west ng Israel ay ang Mediterranean Sea. So pag may nabubuong ulap sa may dagat, panigurado, ito ay uulan. When you see that the wind is blowing from the south, it is going to be hot. If you're familiar with the geography of Israel, the south is desert, the Judean desert. So pag nakikita nila na ang hangin ay galing sa disyerto, malamang ito ay mainit o magiging mainit. So the people of Jesus' time were very much aware of the signs given by nature. Pero sa ating panahon, tila ba hindi na tayo marunong magbasa ng signs of the times in terms of climate, in terms of weather patterns. Kasi hanggang ngayon, merong mga tinatawag na
climate change deniers. Hindi sila naniniwala na mayroong global warming. Kahit na sinasabi na ng mga scientist, inaral na ng mga scientist na malaki ang pagbabago ngayon sa ating klima, sa ating weather patterns, hindi pa rin maniwala. The signs are all there. Ang bagyo, hindi na lang basta bagyo, super typhoon. Ang baha, hindi na lang basta hanggang tuhod, hanggang ulo na. Nakita natin yan sa Lopez, Quezon, nung kahapon o ng isang araw. Sa Arctic Ocean, ayon sa huling pag-aaral, the ice caps in the Arctic are melting so fast that in a very near future, all of these ice caps are melting. And syempre, maapektuhan ang level ng tubig, etc., etc. So the signs of an impending weather and climate disaster are there, but we just don't care. Sa ating ding mga ugnayan ng mga tao, sa politika man o ekonomiya, the signs are there, but we fail to see them. What are the signs na ngayon ay napakadaling magkagagalit ng mga tao because of hate speech, because of fake news, because of disinformation? Napakadali na pagsabungin ang mga tao, ang mga lipunan, ang mga pinuno at ang kanilang mga tagasunod. The signs are there. Human communities are disintegrating because of disinformation. The signs in the family are there. Nandyan ang mga tanda sa loob ng pamilya ng pag-aawayan ng mag-asawa, yung hindi pagpapansinan ng mag-asawa, yung hindi nila pag-uusap sa matagal na panahon. The signs are there. Yung batang dating makulit, ang batang dating madaldal, ngayon ay laging nagkukulong sa kwarto at hindi na kumakain ng maayos, hindi na rin natutulog ng maayos. The signs are there, but we fail to see them. Sa ating buhay din, the signs are there. Hindi na tayo nakakatulog ng mabuti. Tumataba tayo ng gusto ngayong pandemic. Kain tayo ng kain. At dati-rati ay very productive ka. Ngayon, buong araw, nakahilata ka na lang. Wala ka ng ibang gustong gawin sa araw-araw except to watch TV or listen to YouTube or kung ano man ang pinagkakabalahan mo. Pero tamad na tamad ka na. Na kapag may isa kang gagawin, imagine that, you just have one thing to do. Halimbawa, paghuhugas ng plato, yun lang ang gagawin mo sa araw na yun. And you have all day to do that. But you won't even do it or even lift a finger to do it. The signs are there. May maling nangyayari sa iyong buhay. At yun ang pinupunto ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Read the signs. Huwag nating hayaan na ang mga sitwasyon ay lumala. Sa climate change, the signs are there. We respond and act now. In relationships among countries and nations, and even in politics and economics, the inequality between the rich and the poor, the signs are there, but we do not act on them. In our families, in our personal lives, the cracks are there, but we do not act on them. Kaya ang paalaala sa atin ng Panginoon sa misa ngayon, read the signs and respond accordingly. Huwag nating hayaan na dumating sa punto na ito ay wala na tayong magawa.
at tayo ay dadalhin na lamang ng mga hindi natin pinansin na tanda sa mga sitwasyon na hindi na natin kakayanin. So many people today are in great danger, health-wise, psychologically and emotionally, in the family and in the work. Many people are struggling. Huwag nating baliwalain ang mga tanda. Kung nakikita mo na yung anak mo ay hindi na nagkikipag-usap kahit kanino, read the sign. Kung sa iyong sarili, napapansin mo, parang unti-unti, hinihila ka sa isang black hole ng kalungkutan at matinding pangungulila, katamaran at kawalan ng pag-asa. Read the sign. God is telling you, read the sign so that He can help you. Kaya sa misang ito, ipagdasal natin na tayong lahat ay matutong maging bukas ang puso at isip, maging bukas ang ating kalooban para makita natin ang tanda na nais ipahayag sa atin ng ating mga karanasan sa buhay. At ipagdasal natin na tayo ay magkaroon ng liwanag at karunungan para kilusan ito, para tayo ay tumayo at tumugon sa tawag ng Diyos sa atin ng pagbabagong buhay at ang pagpapatuloy ng ating paglalakbay.